mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Ron, taga saan ka, Ron? Tiga Santa Rosa po. 33 years old po. Iniwan ng live-in partner po. Iniwan ng live-in partner! Charis. So, ano nangyari? Bakit iniwan ka ng live-in partner mo? Ano po nagpa-comfort po siya sa ibang lalaki. Nagpa-conflirt sa ibang lalaki. Opo. Tapos, ano po kami, away bate, nung kami pa po, alos 4 years po kami nagsasama. So, nagkaroon po kami ng isang anak, tapos may anak po siya sa una. 3 anak pinanggap ko po. So, ibig sabihin, teka lang medyo mabilis eh. Merong unang pamilya, itong ka-live-in partner mo, may 3 siyang anak. Tapos, nakipag-live-in siya sa'yo, nagkaroon kayo ng isang anak. Tapos ngayon, break na kayo. Opo, wala po naman. Kailan pa kayo nag-break? Tapos po, netong lang po, nung January 6 lang po. Nung January 6 lang, medyo fresh na fresh pa. So, bakit ba? Maliban sa nagpa-comfort siya, ang tanong ko is, bakit siya nagpa-comfort sa iba? Ano bang ginawa mo? Medyo po kasi, yung nagsasama kami, medyo cooling off lang yung away namin. Medyo, iniintindi ko naman po siya sa lahat ng mga bagay. So, parang ang hirap lang itindihin kasi although nagaling siya sa broken family. So siyempre ako bilang lalaki din, bilang asawa niya rin at ama ng anak niya, bahay-trabaho lang po ako sa... Sige, bahay-trabaho lang po ako. Sure ka, bahay-trabaho ka lang talaga? Opo, tita rin. Okay, so bakit nga siya nagpa-comfort sa iba? Kasi hindi naman magpapa-comfort sa iba ang isang tao kung wala siyang pinagdadaan ng problema. Ano ang problema niya? Nagulat na lang po kasi ako kasi nung time nung nagtatrabaho ko nung October last year, yung friend niyang babae is nag-chat po sa akin na kung friend po kami ng asawa ko. Sabi ko, hindi kami kasi friend eh. Naman kami, okay naman kami sa isa't isa eh. Teka lang. So, let's pause for a while. So, ibig sabihin, bago pa man siya nagpa-comfort sa iba, hindi na kayo maayos. May problema na kayo. Diba? Opo. Opo. Tapos... So, teka lang, wait lang ha. So, ibig sabihin, hindi na kayo okay agad noon pa lang. Bakit hindi kayo okay noon pa lang? Hindi ko, pinapakita naman po niya sa akin naging okay eh. Pero nung sinabi niya Teka lang. Hindi ko pa tinatanong kasi na tina-try mo. Ang tinatanong ko yung dahilan. Bakit ganun yung situation nyo? Bakit ganun yung pakikitungo nyo sa isa't isa? Kasi parang ang awkward naman ang asawa mo, hindi mo friend. Diba? So, ibig sabihin may problema. Anong problema? Ikaw ba ay nag-cheat? Nag-cheat ba siya? May third party ba? Ano bang problema? Bakit hindi kayo friends? Wala naman kung sa akin problema. Hindi ko alam kung kontento siya sa akin o may hinahanap siya na iba na wala sa kasi lahat po kita kayo kasi pinibigay ko naman sa kanya eh. Although kung ano yung dati ng hirap nun, pinibigay ko sa kanya nung kasama ko siya. Teka lang, so ano nga problema? Oo nga, pero ano nga root? Anong problema? Anong ugat? May problema yun eh. Ang reason nun, nung kami nagsasama niya, minsan po nagkaaway po kami. Bakit kayo nag-aaway? Anong dahilan ng pag-aaway ninyo? Kasi kaya ako inuulit-ulit at tinatanong sa detalye kasi gusto kong makita ano ba yung ugat ng lahat. Ano yung pinag-aawayan ninyo? Kita kami yung problema niyan, financial. Okay. Tungkol po sa financial. Okay, tapos, understandable. Nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaunawaan pero may third party bang mga involved? Ganon. Sa akin, wala, pero siya minsan kasi nakikita ko may ka-chat. Okay. Napapansin ko lang po na may ka-chat. So, ibig sabihin, to keep this short, ibig sabihin, nung January 6, nagkaroon na kayo ng parang end na talaga ng relasyon ninyo na wala na talaga. Nagpa-comfort na siya kasi sa iba. Ganun ba yon?
Opo, yun nga, parang gusto niyang mag-vision na luwa sa akin na yung binubuong pamilya. Kasi nagulat po ako na send po sa akin yung friend ng babae Oh. na picture po mismo. Picture na nakakbay si lalaki sa kanya, sa asawa ko. So, nagsabi ako sa kanya, nasabi ko, sino ba to? Hindi siya kumisip sa akin. Sabi ko sa kanya, yan yung sisimulan mo sa akin sa pamilya ko. Sa pamilya natin, ako, napakahirap. Saka dapat, isa pa, isipin mo yung mga bata. So, ibig sabihin, teka lang may nakita kang picture na sinabi sa iyo ng isang concerned citizen na ang asawa mo ay may nang aakbay sa kanyang iba, na iba ang pakiramdam mo na parang meron silang something. Yes po, meron na. Meron na. Pero ano ba talaga kayo ng asawa mo? Kayo ba ay hiwalay na? Nagkakalabuan pa lang? Asaang stage na ba kayo? Tita Kim, ngayon medyo nabisya sa lalaki. Naya ako kasi ngayon medyo ano mo na siya doon kasi ayoko masyadong nagugulog dahil sa anak ko kasi pinabayaan po kami ng anak ko. Inaano ko lang, pinapokus ko na lang yung sarili ko sa Okay, wait lang Ang tanong ko simple lang, di ba? Huwag muna nating pahabain. Ang tanong ko simple lang, Kuya Ron. Ano ba kayo? Hiwalay na ba kayo o nagkakalabuan? Dalawang option lang. Asaan kayo ngayon doon? Hiwalay na po talaga. Okay, hiwalay na. Kailan kayo official na naghiwalay? Wala siyang sinabi sa akin at wala din siyang... So kung ikaw ang tatanungin, kung ikaw ang nakakaramdam, kailan kayo naghiwalay? February 6 po. February 6, hiwalay na kayo. So ngayon, anong problema mo? Minsan nag-chat siya sa akin, minsan siya sa anak ko, tumatawag siya. Tapos minsan namimiss na raw kami, namimiss na raw ako. Magulo Tita Kim na sabi ko, kailangan ko na rin ako mag-move on. Kasi kung babalik ka sa akin, na kapag nag-block ka, mahirap eh. So, ibig sabihin, ang problema mo ngayon is nakipaghiwalay sa'yo yung misis mo, naghiwalay na kayo, pero lagi pa rin nagde-text sa'yo yung misis mo, nagpaparamdam na miss na kita, ganon. Opo, Tita Kim. Pero hindi naman siya nagbibigay ng intensyon na gusto niyang ayusin yung pamilya na meron kayo, tama ba? Opo nga, Tita Kim eh. Okay, so ang gulutin talaga ng sitwasyon niyo po, no? Nakakaloka. Alam niyo, kaya marami akong tinatanong kasi gusto ko talagang makita yung buod. Ano ba talaga yung ugat ng problema? Minsan kasi nagkasanga-sanga na yung mga problema natin na hindi natin alam na yung pinakaugat talaga ng problema, yun yung dapat nating isolve. Alam mo, hindi ka naman tatawag dito kung hindi mo mahal yung asawa mo tama? If you're not bothered by someone because you love someone, hindi ka tatawag dito sa Dear Tita Kim. Pero tatawag ka kasi mahal mo yung tao at nasasaktan ka. So alam mo, ang una kong sasabihin sa iyo, mag-usap kayong dalawa ng masinsina, ng mabuti. Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa inyong pamilya? 'Di ba? Kasi minsan, a lot of things, nagkakaproblema tayo kasi ina-assume na lang natin na ito yung dapat na mangyari. Pero hindi talaga natin naririnig, naiintindihan kung ano talaga yung gusto ng isa't isa. Because the fact na tumawag ka dito, ibig sabihin mahal mo siya. And the fact na nagpaparamdam siya sa iyo, is ibig sabihin may nararamdaman pa siya para sa inyo. Baka naman kasi kaya pang buuin yung pamilya ninyo, pero hindi lang kayo nagkakaunawaan. Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa buhay? Diba? So, number one, gusto ko sabihin sa'yo, mag-usap kayo. Hindi naman laging hiwalayan agad ang solusyon. Hindi naman laging moving on ang solusyon. At mahirap mag-move on sa buhay nang hindi klarado sa'yo ano ba talaga yung dapat mong pag-move onan. Hindi mo nakakausap pa talaga yung asawa mo. Ano ba talagang gusto niyang mangyari? Baka naman kasi nagtatampo lang siya. Baka naman kasi gusto niya lang talaga ng space. Pero gusto niya pang mabuo yung pamilya ninyo. Pwede rin naman kasing ganun, di ba? So that should be very, very clear bago ka mag-move on sa buhay. Hindi yung mag-move on ka na lang sa buhay na parang, siguro ayaw niya na. Diba? Parang, dalawa na nga lang kayo, mag-asawa kayo, tapos hindi pa kayo nag-uusap ng maayos. Dapat magkaintindihan kayo kasi tandaan nyo may anak kayo. Iba na kasi ang sitwasyon kapag may anak na may pamilya na. Iba na tayo dapat magdesisyon. Dapat malalim na yung ating pag-uusapan at dapat klarado sa atin kung ano dapat ang gagawin natin sa isa't isa. So that's my first point sa iyo. Mag-usap kayong dalawa and kung gusto nyo na talaga maghiwalay, tsaka ka baka magsimulang mag-move on. Diba? Pangit naman na nag-move on ka na tapos hindi pala clear sa inyong dalawa na hiwalay kayo. Kanina nga tinatanong kita kung hiwalay ba kayo o hindi, parang hindi ka pa sigurado.
Diba? Dapat sigurado ka muna Opo. na talagang ayaw nyo na sa isa't isa. Baka naman nagpapabebe lang yan. Baka naman gusto niya lang na suyu-suyuin mo siya. May mga ganun kasi. Alam mo yung kami mga babae, feeling strong lang kami. Pero sa totoo lang, minsan gusto lang din namin sinusuyo-suyo kami. May mga ganong instances lang talaga. So, mag-usap muna kayo ng mabuti. Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa inyong relasyon bago kayo mag-move on. Okay? Mahirap yung nag-move on ka na hindi mo alam ano ba talaga tayo. Hiwalay na ba tayo o hindi? And from there, tsaka kayo mag-decide. Kapag hiwalay na. Wala nang mga pa-miss you. Diba? Opo. Ganon. So, yun lang muna ang masasabi ko sa iyo, Ron. Ayoko naman mag-advise na maghiwalay ka na, mag-move on ka na, maghanap ka na ng iba. Kawawa naman yung mundo kung lagi na lang hiwalayan ng solusyon sa lahat. Opo. Diba? So, Ron, kaya mo Opo. yan. Mag-usap muna kayo. Wala sa akin ang sagot, ang final na sagot kung anong magagawa mo bilang isang lalaki. Ang final na sagot ay nasa pag-uusap ninyong dalawa. Since ikaw ang lalaki, be bold enough na kausapin yung misis mo, ano ba talaga tayo? Ano na ba talaga ang gagawin natin sa pamilyang to? Kasi mahal mo siya at baka mahal ka pa rin naman niya at baka pwede pang maibalik ang tamis ng kahapon. Sana all. So, thank you so much, Ron, sa pagtawag. Sana nakatulong, ha? Tita Kim, salamat po. Apo, salamat Yes, po. thank you. Keep on watching, dear Tita Kim. Maraming salamat. Yes po. Ayan, asa na ba yun? Ayan, di ba? Si Kuya Moron. Ay, nako, alam nyo, ganun talaga sa buhay. Talaga. Paulit-ulit yun talaga, Tita Kim. Ganun talaga minsan sa buhay, no? Parang gusto na natin mag-move on agad. Gusto na natin na iwanan yung past natin. Pero hindi pa naman talaga klarado sa atin ano ba talaga kami. Di ba? So, bago kayo mag-move onan sa buhay, mag-block sa isa't isa, siguraduhin nyo muna talaga na ayaw nyo na. Kasi baka naman kailangan lang suyuin ang isa't isa. Alam mo naman, tao lang tayo. Minsan talaga, gusto lang din natin ng binibaby tayo. Diba? So, pakiramdam lang din. Okay? Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.